Tatum nag-react na sa pagkawala ni Brown? Personal ba ang rason? Kevon Looney at Jonas Valanciunas pinagpipilian ng Lakers bilang backup center at may pinakaagaw pansin na team ngayon kay LeBron? Nagpaalam ang Boston Celtics star na si Jason Tatum sa dati niyang kakamping si Jaylen Brown sa pamamagitan ng isang post sa kanyang Instagram story nitong Sabado, 9 na taon. Habang buhay akong magpapasalamat sa lahat ng ating mga nagawa ng magkasama at sa pagtulak mo sa akin upang maging mas mahusay na manlalaro, isinulat ni Tatum. Mula sa mga pagkatalo sa unang round hanggang sa pagkapanalo natin ng kampyonato ng magkasama, nagpapasalamat ako sa lahat ng iyon. Wala akong iba kundi pagmamahal at respeto para sa iyo bilang isang manlalaro at bilang isang tao. Inaasahan kong makita kung paano mo haharapin ang susunod na kabanata ng iyong karera at hangad ko ang walang iba kundi ang pinakamabuti para sa iyo. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging espesyal. Iniulat ni Shams Charania ng ESPN noong Huwebes na nakatanggap ang Celtics ng ilang alok sa trade para kay Tatum ngayong off-season ngunit agad nila itong tinanggihan habang open naman silang nakinig sa mga alok para kay Brown. Kung ito man ay dahil sa personal na sitwasyon sa pagitan ng dalawang manlalaro o dahil sa kanilang kombinasyon sa loob ng court, napagpasyahan ng Celtics na hindi na sila makakapanalo ng kampyonato sa hinaharap kung magkasama pa rin sina Jaylen Brown at Jason Tatum. Ayon kay Charania, magkasamang naglaro sina Brown at Tatum sa Boston sa loob ng 9 na season kabilang ang kanilang kampyonato noong 2024. Sa panahong iyon, si Tatum ang nanguna sa koponan sa puntos habang si Brown naman ang nagwagi ng Finals MVP award. Karamihan sa huling season ni Brown sa Celtics ay hindi sila magkasamang nakapaglaro dahil nagpapagaling si Tatum mula sa pagkapunit ng kanyang Achilles tendon na nagtapos sa kanyang kampanya sa playoffs noong 2025. Nakabalik si Tatum noong Marso matapos ang 10 buwang rehabilitasyon, ngunit muli siyang nawala sa laro dahil sa paninigas ng tuhod sa pagtatapos ng first round series na natalo ang Celtics sa Philadelphia 76ers. Habang wala si Tatum, ginampanan ni Brown ang bagong papel bilang pangunahing sandigan ng opensa ng Celtics. Sa isang Twitch livestream noong Huwebes ng gabi, sinabi ni Brown na ang kanyang huling season sa Boston ang kanyang pinakapaboritong season sa ngayon dahil sa paraan ng pag-unlad ng kanyang mga kakampi at sa pagbibigay nila sa kanya ng pagkakataong mamuno. Sinabi rin niya na naramdaman niyang medyo nagkulang sa respeto ang paraan ng paghawak ng organisasyon ng Celtics sa kanyang paglipat sa pamamagitan ng trade papunta sa 76ers. Nang tanungin kung sino-sinong manlalaro ng Celtics ang nakipag-ugnayan sa kanya matapos ang trade, binanggit ni Brown sina Neemiah Queta at Luka Garza, ngunit hindi niya nabanggit na nakatanggap siya ng anumang mensahe mula kay Tatum. Ngayon inaasahang makakabuo si Brown ng bagong tambalan kasama sina Joel Embiid at Dean Wade sa bagong anyo ng frontcourt ng Philadelphia 76ers, habang si Tatum naman ay maghahanda na makasama sina George at Mitchell Robinson sa darating na season ngayong taglagas. Samantala, iniulat na ipinagpalit ng Los Angeles Lakers ang sentrong si DeAndre Ayton sa Washington Wizards nitong Sabado. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, ipinadala ng Lakers si Ayton sa Wizards kapalit ng guard na si Jaden Hardy at 2 second-round pick sa NBA draft noong 2031 at 2032. Mas maaga ngayong off-season, nakuha ng Los Angeles ang bago nitong starting center na si Walker Kessler na pinirmahan sa 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $130 million bilang bahagi ng isang sign-and-trade na kasunduan sa Utah Jazz. Bilang kapalit, nakatanggap ang Utah ng 2 first-round pick at 2 first-round pick swap sa naturang kasunduan. Ngayon, isa sa alang-alang ng Lakers ang mga veteranong sentro tulad nina Jonas Valanciunas, Kevon Looney at Andre Drummond pero ngayon inaasahang pipirma sa Knicks bilang mga posibleng maging backup ni Kessler ayon sa report. Samantala, tinanggap na ni Ayton ang kanyang $8.1 million player option para sa season 2026-27 noong Martes. Ang 27-year-old na sentro ay nagsimula sa 72 games para sa Los Angeles noong season 2025-26 kung saan nagtala siya ng average na 12.5 points at 8 rebounds sa loob ng 27.2 minutes bawat laro. Nagtala rin siya ng career high na 67.1% field goal shooting. Kapansin-pansin na nahirapan si Ayton sa second round playoff series ng Lakers laban sa Oklahoma City Thunder kung saan na-sweep sila. Sa seryeng iyon, nagtala lamang siya ng average na 7.3 points at 7.8 rebounds bawat laro habang tumira ng 45.2% mula sa field. Gayunpaman, inaasahan ng Wizards na makapagbibigay si Ayton ng mas malalim na option sa frontcourt habang sinusubukan nilang umusad sa susunod na season sa pangunguna ni Trae Young, Anthony Davis at AJ Daibancha. Sa panig naman ng Lakers, nakuha nila si Jaden Hardy sa naturang trade.
Noong nakaraang season, nagtala siya ng average na 9.2 points bawat laro habang nag-shoot ng 42.4% sa field goals, 39.7% sa 3-pointers, at 73.3% sa free throws sa kabuuang 57 games para sa Washington Wizards at Dallas Mavericks. Ang 23-year-old na guard ay dati ring naging kakampi ng Lakers star na si Luka Doncic sa Dallas mula 2022 hanggang 2025. Sa ibang balita naman, sa gitna ng lahat ng mga espekulasyon kung saan maglalaro si LeBron James sa susunod na season, sino pa ba ang mas angkop na magbigay ng pananaw tungkol sa proseso ng pagdedesisyon ng magiging miyembro ng Hall of Fame sa hinaharap kaysa sa kanyang matagal ng ahente? Sa pinakabagong episode ng Game Over, inilista ni Rich Paul ang Golden State Warriors, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, at Denver Nuggets bilang mga pangunahing posibleng destinasyon ni LeBron. Gumamit pa siya ng whiteboard upang ipakita kung ano ang maiaalok ng bawat koponan kay LeBron. Ang iba pang mga koponang nabanggit sa gilid ng whiteboard ay ang San Antonio Spurs, New York Knicks, Boston Celtics at Dallas Mavericks. Nagbigay rin si Paul ng mga detalye kung bakit maaring isaalang-alang ni James ang marami sa mga koponang iyon. Halimbawa, kasama ang Heat dahil sa matagal na niyang pagkakakilala kina Eric Spoelstra at Pat Riley, gayon din sa lakas ng kanilang roster sa parehong opensa at depensa matapos idagdag si Giannis Antetokounmpo. Ang iba pang mga koponang pamilyar kay James ay ang Cavaliers at 76ers na ang bagong itinalagang presidente ng basketball operations ay si Mike Gansey. Dati nang nagtrabaho si Gansey sa front office ng Cleveland noong huling season ni James sa Cavaliers noong 2017-18. Kasama rin ang Nuggets sa listahan dahil sinabi ni Paul na may magandang relasyon si James sa pamilyang Kroenke. Gayunpaman, binanggit din niya na kailangan muna nilang magpasya kung pananatilihin nila ang restricted free agent na si Peyton Watson bago gumawa ng iba pang hakbang. Bagamat hindi isinama ang Warriors sa starting five na bilog sa gitna ng whiteboard, sinabi ni Paul na huwag bigyan ng espesyal na kahulugan ang kanilang pagkakalagay. Ipinapakita ng lahat ng ito kung bakit si Paul ay isa sa mga pinakamalapit na pinagkakatiwalaan ni James sa kabuuan ng kanyang karera sa NBA. Isa rin itong kahangahangang estratehiya sa marketing upang panatilihing naghahanda at nag-aabang ang lahat ng koponan sa liga tungkol sa kung ano ang maaari nilang ialok kay James. Gayunpaman, hindi talaga ito nagbigay ng malinaw na pahiwatig kung saan mas gustong pumunta ni James matapos niyang kumpirmahin noong Martes na aalis siya sa Los Angeles Lakers matapos ang 8 season. Dahil maaaring ito na ang huling kontratang pipirmahan ni James bilang isang manlalaro sa isang koponan sa NBA, hindi nakapagtataka kung gugustuhin niyang maging maingat at hindi magmadali sa kanyang desisyon upang mahanap ang pinakamainam na koponan na makatutulong sa kanya na manalo ng kampyonato sa susunod na season.